At least, mas marami tatanong sana sa iyo. Well, ano po ba gusto nyo mauna? Madami yung sinabi mo, sir. Well, ganito po yun, no? Actually, uh, na-branch siya na honey trap, no? But just to set the record straight, ganito po yan. Kaya yung parang huling post ni Kong Leandro bago siya umalis, sabi niya, inamin ko raw na may mix-up. Ang sinasabi ko na mix-up, there are nag-cover na, I don't blame the media who covered it, na ang akala, yung 5 babae na na-rescue namin based doon sa entrapment operation and rescue operation, akala nila ipapain kay ES Recto. The story is, nahuli yung, gamitin natin yung alias Ken, yun na yung ginamit ng media. Si alias Ken, ito yung talent manager na nahuli na may dalang 5 kababaihan sa entrapment and rescue operation. Itong talent manager na to is nasa radar na ng NBI NCR for a long time, na ang trabaho nga is nagdadala ng mga kababaihan for prostitution. Hindi lang, pati lalaki. At ang mga customer niya, base dun sa listahan sa telepono niya, medyo malalaking tao. So, nung unang initial na lumabas yung balita, ang akala nung ibang nag-cover is, yung 5 na yon ipapain kay ES Ralph Recto. But hindi po. Ang nangyari doon, they were rescued on a separate entrapment operation, kung saan may pag-uusap, pinadala yung video, pinadala yung pictures ng mga babae, nang ang kausap na, hindi niya alam, ay ang NBI operative na ng NCR. So, nung nasa loob na sila ng kwarto ng hotel, 5-star hotel, at inabot na yung mark money na bilang bayad doon sa transaksyon, pagkatanggap niya ng pera, naka-body-worn cameras naman po lahat ng operatives namin noon, in-inform na siya na he is being arrested for human trafficking dun sa dala-dala niyang babae at nirescue na yung babae. Joint operation po ito ng DSWD. Ganun po kami mag-operate sa NBI pagka human trafficking. At in-interview na, nung ini-interview na, tumatanggi pa rin itong si alias Ken na tumanggap siya ng pera o may human trafficking. And during the course of the interview, nung naiipit na, biglang lumabas na yung istorya na may ang eksaktong words, meron po ba itong kinalaman doon sa plano naming character assassination kay Senator Ralph Recto? Senator pa yung ginamit. So, na-alarma na yung mga investigador namin. Tinawagan ako, in-inform ako na, Sir, may binabanggit po dito ganito, kunento na nga. Sabi ko, palalimin nyo na investigasyon. At sa course ng investigation, inamin na nga, doon na nga umamin na meron talagang plano na may plano talaga na gawan ng istorya. Ang plano po ganito, gagawan ng istorya si ES Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, 4 na babae, gagawan ng affidavit, at magpa-file sila ng complaint sa piskalya, at pagkatapos mag-file, ipipress con. So, anong ibig sabihin? Gagawan lang talaga ng istorya na paninira para sirain lang yung pagkatao ni Executive Secretary. At ang involved dito, binanggit na nga si Congressman Jing Paras na siya yung nag-gather ng nung usapan na ito. May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15 at 26. At ang magbanggit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras na siya ang magpipinas ng gastos. At meron ng kasamang 4 na abogado na naghahanda nung affidavit supposed to be nung 4 na babae. So, yun po yung nangyari dyan. Ganun po yung pangyayari. At sa ngayon po, ang status niyan, yung human trafficking, it's already been filed. That's why nakakulong pa rin po hanggang ngayon yung ating tinatawag na si alias Ken. Yun naman pong sa kaso po ni Kong Jing Paras at Kong Libiste, sa ating iniimbestigahan, dun sa issue na yan, dapat po dumalo sila nung Thursday, hindi po dumalo, nagpadala ng abogado, may sulat, at pinatawag na lang po ulit natin sila sa 11. At yesterday, yung 4 na abogado po na na-identify na involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na pong pinasapina to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayong iba pang mga ebidensya. Yun po yun. Sino po yung mga 4 na abogadong yun?
Huwag po muna natin banggitin. Tanong niyo po kay Atty. Dino. Marunong po bang kumanta? Hindi, ako lang, i-describe ko na lang. Malaking law office to. Ang mga kliyente nila, mga personalities din na malalaki. Ha? Ang problema, yung dalawang abogado na involved, kilala na. At senior partners na, actually name partners nung ano. Yung dalawa naman, yun ang kawaawa, bagong abogado. So malalaman po natin by next week. Ako po, hindi ko lang muna sila I'm giving them the opportunity. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number 1. At kilala nyo naman lahat si Kong Jing Paras. Maaaring napapanood niya to. At alam naman natin, napakatapang niya. Lagi bira ng bira, pati itong katabi ko nga, binibira ng palagi. So, bakit ngayon very ma'am siya, very quiet? So, ito lang tanong ko. Can you deny categorically na hindi mo nakausap tong alias Ken? At wala kayong planong gawin ganon. Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo. Kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko, sa kanya at kay Kong Libiste, categorically, can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito? Yun lang po yung tanong. At ang next na question ko na doon sa mga abogado, in-engage ba kayo? Sino ang nag-engage sa inyo para gawin tong trabaho na to? Then that's the time lalabas natin na mga ebidensya. Hindi po pwede yung gusto ni Atty. Tolentino at nung abogado na nagre-represent kay Congressman Libiste, na gusto nila ibigay namin yung mga affidavits at saka yung mga ebidensya para sagutin. Wala pa po tayo rin, nasa investigation stage tayo eh. I've seated with 2 brilliant lawyers here. I think they will agree that is the time, pag nandiyan na tayo sa piskalya, sasagutin nyo. Pero kami, case build-up eh. Halimbawa po, may nangyaring patayan dito. Suspect tong si Juan de la Cruz. May statement na ron. Kwinento na. Tingin niyo po ba kami investigador, dapat namin ibigay yung buong kwento? Of course not. Kasi makakapagtahi sila ng story at alibay eh. Sagutin niyo muna, ano ang recollection niyo? Doon na lang muna po sa 3 basics ko na question. Sagutin niyo muna yun. And pagtapos yung sagutin yun, bibigyan namin yung affidavit of investigation, i-endorse namin sa National Prosecution Service sa DOJ for them to decide. At sigurado na mabibigyan sila ng kopya. May Memorandum Circular 48 po ang DOJ eh, na pag ongoing yung investigation, hindi kami pwedeng magbigay ng mga dokumento. So yun lang po. At ito po yung isang maganda niyan, yung nagre-represent na abogado kay Leandro Libiste, ay batang-batang abogado, 2025 pumasa, at member ng law office ng 4 na abogado. So, I think even ordinary individual will raise an alarm. At maaari teka, red flag lang, bakit ganun? Bakit ganito yung dahin na istorya? So, yun na lang po muna yung sagot ko doon, sir. May tanong po ako dyan sa malaking law office na sinasabi nyo. Kasi po ang pamantayan nyo ng malaking law office, either nasa depensa ka o nasa prosecution. Saan pong panig nandoon yung malaking law office na yon? Sa Ortigas po. Okay. Ano po ang posibleng harapin ng mga abogadong yon? Disbarment? Well, unang-una na yon, violation ng oath yan, tsaka ng CPRA. Kasi pwede ka naman maghanap buhay. But for you to encourage somebody to have a false testimony to someone else, illegal po yun. Sigurado, baka nga dapat wag nang duman sa proseso ng disbarment, isuko na nila yung lisensya nila ng kusa. Yung pong nakuha na impormasyon sa cellphone ni alias Ken, ito po ba'y voluntaryo niyang ibinigay o nakalikot lamang ng NBI? Voluntary po. Actually, lahat po nung record niya, voluntary. Although, yun nga, nung binibigay niya, so ano po siya, represented by counsel, assisted siya ng counsel on all those times. So, hindi naman po pwedeng sabihin na ginipit or what. At saka, hanggang ngayon, nakakulong po itong taong to. Opo. Madalas po sa nababasa namin,